Magandang hapon, Sir Yoda. Magandang hapon, Lucky Jose. Ang hamon mo ngayong araw na ito ay hanapin mo ang mga sagot sa aking mga tanong upang malaman mo kung ano ang balagtasan, isang importanteng uri ng panulaan sa ating bayan. Ang mga sagot na ito ay nakasulat sa maliliit na papel. Ang unang tanong, ano ang balagtasan? Ang balagtasan ay isang uri ng panulaan at na bunga ng sining at kultura. Ito ay pagtatalong pagtula na ipinangalan kay Francisco Balagtas. Ito ay may dalawang panig, sang-ayon at di-sang-ayon. Ang balagtasan ay ginagawa sa entablado. Ang ikalawang tanong, saan nagsimula ang patulang pagtatalo? Noong nakaraan, ang tulang pagtatalo ay tulang patnigan. Ang mga tulang patnigan noong panahon ay ang karagatan at ang duplo. At ang mga tulang patnigan na ito ay ginagamit sa tiyak na panahon. Parehong laro ang karagatan at ang duplo. Ang ikatlong tanong, paano nagsimula ang balagtasan? Ang balagtasan ay nagsimula noong ika-23 ng Marso noong 1924 sa Instituto de Mujeres kung saan nagsamahan ang mga nagpapahalaga kay Francisco Balagtas. Si Lope K. Santos ang nagdiriwang ng bagong duplo pero pinalit ni Jose N. Sevilla ang pangalan at ito ay naging balagtasan. Ika-apat, ano ang nangyari noong Abril, ika-6 ng Abril, 1920? Noong ika-6 ng Abril, 1924, ang unang script na balagtasan na itinanghal, Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan ay nangyari. Ang orihinal na plano ng kapulungang balagtas ay ito ay mangyayari noong ika-2 ng Abril pero ito ay Miyerkules. Ginawang linggo na lamang itong upang mas marami ang mga makakanood. Ika-5, sino-sino ang mga tauhan sa ika-6 ng Abril? Si Lope K. Santos, ang Lacandiwa, Sofia Enriquez, si Campupot, Jose Corazon de Jesus, si Paru-Paro, at si Florentino Collantes, si Bubulo. Ika-6, ano ang nangyari noon ika-18 ng Oktubre 25? Ang nangyari noong ika-18 ng Oktubre 25 ay ang lalong malaking balagtasan sa Olympic Stadium, Avenida Rizal. Ang paksang pagtatalunan dito ay ang Dalagang Filipina, noon at ngayon. Dito naglaban si Jose Corazon de Jesus at si Florentino Collantes para maging hari ng balagtasan. Si de Jesus ay para sa mga babaeng noon, samantala si Collantes ay para sa mga babaeng ngayon. Nanalo si de Jesus at itinanghal siya bilang ang hari ng balagtasan. Ika-7, ano-ano ang mga sangkap ng balagtasan? Ito ay ang pagsang pagtatalunan, mga mambabalagtas, ang lakandiwa, ang mga tagapakinig o ang mga manonood, at ang tanghalan o ang entablado. Ang ika-8 tanong, ano ang proseso ng balagtasan? Una, tutula ang lakandiwa. Siya ay nagpapakilala. Ikalawa, nagbibigay galang at ipinapakilala ang mga katwiran
ng bawat panig. Nauuna ang sang-ayon. Matapos nito, tutugon ang di sang-ayon. Ang ikasyam na tanong, ano ang mga katangian ng mga kalahok na nakasalalay sa masining na pagtatalo? Unang-una, ang maingat na pagbibitaw ng salita ay kinakailangan. Ikalawa, ang malinaw na pagbigkas. Ikatlo, ang malinaw ng paghahanay ng pangungusap at pangangatwiran. At ikaapat, ang mabisang paraan ng paghimok. Ikasampung tanong, ano-ano ang mga katangian na dapat taglayin ng mga mambalagtas? Dapat sanay silang tumindig sa harap ng madla, magandang kaasalan sa pakikipagtalo, hindi pikon at dapat mayroong pagsasalang alang-alang at pitagan sila sa kanilang katalo, lakandiwa at mga tagapakinig. At sa wakas, ano-ano ang mga bahagi ng balagtasan? Ang mga bahagi ng balagtasan ay ang pagbubukas kung saan ipinapakilala ng mga mambabalagtas ang paksa, ang pagpupugay kung saan nagpapakilala o nagbibigay galang ang mga mambabalagtas, ang pagtanggap o ang transisyon dito itinatanggap ang lakandiwa ang mga mambabalagtas at nagsisimula ang balagtasan. Susunod ay ang mga tindig. Dito, ipinapahayag ang mga mambabalagtas ang kanilang mga panig. Ang bilang ng tindig ay depende sa makata. Ang huling bahagi ng balagtasan ay ang pagpipinid o ang paghahatol, kung saan ibinubuod ang lakandiwa ang mga sinabi ng mga mambabalagtas o binibigyan niya ng responsibilidad ang mga manonood na bumuo ng desisyon. Sir Yoda, ito ang mga nahanap ko na sagot. Magaling, Rookie Jose. Bantayin mo ang mga papel na iyan dahil kailangan mo ang mga papel na iyan para sa susunod mo na hamon. Hanggang sa susunod na hamon, Rookie Jose.